Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, gabi lang, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Naghahabol sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung maka substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Makita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, mga flood control. Walang pang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo na yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan, mga flood control nila. So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Huwag naman natin gawin gago lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin, Mr. President, ikaw ang Presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, siya ang leader, siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Sur, lahat imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na ghost project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Dalawa lang tinuturo, speaker at saka saldi ko. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So si presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor diyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. At dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Nakita nyo nga dito sa screen. Sige, gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay, bidig po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, dito yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, bidig po ito panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala 1 billion. Paano mo matatapos siyang diversion road na gano'n? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na imbestigahan lahat. Pakukulong po lahat yung mga engineers at SATRAC kung may kabubuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirtado ng Public Road and Highway. Yan ang kulay na building. Yun, tapos na. Wag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Grabe talaga mga kababayan itong pagpapatuloy ng panonood natin dito sa naging live ni Manong Chavit, no? Yung sa pag-expose niya ng ilang mga ghost project at mga flood control project dyan sa Ilocos Norte. Dito nga sa Parparoro, Bintar ata ito, na kung saan nagpakita po siya ng mga larawan at video
na makikita nyo talaga na substandard po talaga yung pagkakagawa ng flood control at halos walang palaman yung loob, no? Wala tayong nakitang bakal. At may gabi pa nga dito na nakuhaan na nag-o-overtime ang mga tao dito. Tila nag-o-overtime nga, no, na maayos o mai-repair itong flood control. Kaya lang mga kababayan, hindi kakayanin to nung ganun-ganun lang, no, dahil napakalawak po ng lugar na ito at hindi basta-basta mga kababayan yung ganitong pagre-repair kasi dapat hindi repair ang tawag dito, kailangan talaga gawin ng mas maayos ito mga kababayan dahil napakadelikado po para po sa mga tao, mga kababayan nating naninirahan dyan sa Ilocos Norte yung ganitong substandard na flood control. Kung maalala nyo po yung nangyari po sa Bicol na kumitil po ng napakaraming buhay ng mga kababayan natin doon ay talagang nakakalungkot at nakakatakot dahil sa kapabayaan po ng gobyerno. Kasi mga kababayan, para sa akin hindi lang usaping flood control to o yung pagbaha na nararanasan natin, kundi nakasalalay din po dito yung buhay ng ating mga kababayan, yung buhay natin, no, nakasalalay din po dito. Dahil kapag hindi po maayos yung paggawa ng mga flood control, kagaya po dito sa lungsod ng Maynila kung saan napakarami din pong pumping station ang hindi napapakinabangan, talagang napakahirap, no, dahil nakakaperwisyo po to hindi lang sa personal na buhay natin kundi sa mga naghahanap buhay, yung mga negosyante po, no. Napakarami pong naaantala kagaya po ng mga pag-aaral ng mag-aaral na nauunsyami po yung kanilang pagpasok sa kanilang mga paaralan dahil may mga ilang bahagi po ng kalsada ang lubog talaga sa baha. Tapos yung mga empleyado pa nating mga kababayan na pumapasok sa kanilang mga trabaho na talagang too risky, no, na lumusong sa baha dahil nga po syempre kapag ka may baha talagang nagdadala din po at nagdudulot yan ng sakit which is yung leptospirosis nga and dengue. Kagaya po dito sa lungsod ng Maynila na talagang tumaas po yung bilang ng kaso ng leptospirosis during the time na talagang nagbabagyo. Kaya nakakalungkot, no, dahil dito sa kapabayaan ng iilang individual ay napakarami pong tao ang nagdudusa lalo na yung ekonomiya natin mga kababayan kasi napakalaki po ng budget na inilalaan para po sa infrastructure na sana ay makakatulong ng mas maganda upang mas maiangat pa po mabigyan ng maraming trabaho yung mga kababayan natin kaya lang napupunta po yung budget sa iilang bulsa ng mga politiko kagaya nga po ngayon mga kababayan na tila walang nangyayari dito sa investigasyon po ng ICI no na tila wala daw silang makita, wala pa silang maibigay na konkretong sagot at wala pang napapanagot up to now dito po sa ginagawa nilang investigasyon kaya parang nakakapanghina bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang taxpayer na ganito na lang ba? Puro investigasyon na lang ba? Puro pauna na lamang ba na investigasyon yung ginagawa at wala na bang sagot na makukuha dito sa mga ito? Kaya nakakalungkot mga kababayan. Ito pong pag-expose po ni Manong Chavit sa lugar po ng Ilocos Norte at napakarami pa daw na ebidensya na hawak niya ha. Kumbaga isa pa lang to sa napakarami pong mga ghost project dyan sa Ilocos Norte. So ito pong panawagan po ni Manong Chavit na bumaba na sa pwesto itong si President Bongbong Marcos ay tila isang magandang hakbang no dahil nga naman para sa akin ikaw ang head of state ng ating bansa dapat you should know no kung ano yung nangyayari sa iyong nasasakupan na ikaw ang padre de pamilya kumbaga naming mga anak mo dapat you should know kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo at hindi ka nagugulat kasi hindi ko alam kung ano yung mga nakikita natin sa Facebook na mga memes or yung mga siguro sinabi niya sa mga ibang interview niya na nagulat na lang daw siya na nagkaganito yung gobyerno, no? So hindi mo pwedeng isisi kasi sa iba yan mga kababayan, no? Kung ano yung present na nangyari, cargo mo yan eh. No? Although siguro ng mga nakaraang past administrations, no, napakaraming nagdaang mga presidente, pero ito ang pinaka-worst, no. Dito po sa administrasyon niya nangyari yung mga ganitong bagay. At lagi na lang natin nakikita na imbestiga, turo si ganun, turo si ganito. So wala nang nangyayari, no. At kung mag-o-open pa ulit ng panibagong investigasyon sa iba namang bagay, talagang matatabunan na po ang issue ng flood control. At ayan po ang dapat nating hindi payagan no na mangyari na
tuluyan na lang ma-wash out o tuluyan na lang matabunan itong issue na 'to dahil hindi tayo dapat pumayag. Dahil grabe, harap-harapan na tayong pinagnanakawan 'no. Alam na natin, kumbaga malinaw na nga sa sikat pa ng araw itong mga taong involved. Bakit parang ang hirap-hirap, pero kapag ka ordinaryong Pilipino ka, ang dali-dali mong makulong 'no. Magnakaw ka lang ng, bigas, magnakaw ka ng, ano diyaan, gatas ng para sa anak mo sa isang grocery. Although mali, pero kung nakukulong ka agad, 'di ba? Nabibigyan agad ng hustisya pero itong mga mayayamang politiko na nakaupo ngayon diyan sa gobyerno ay tila wala, parang may sakit, ang daming alibis, no? So, nakakagalit talaga mga kababayan. Kaya itong reaction video natin sa mga napapanood natin ay talagang hindi lang basta reaction video, kundi paglalahad din ng ating saloobin na hindi natin masabi, no? Na matagal na nating kinikimkim yung pagkadismaya natin sa ating mga opisyalis na nakaupo sa gobyerno. Again, hindi ko nilalahat ng mga politiko ay masama. May mga mangilan-ngilan na talagang tapat sa kanilang serbisyo, sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ngunit outnumbered po sila, no? Napakakonti po nila. Kaya dapat po na talagang tutukan at wakasan na itong korupsyon na to dahil itong ginagawa ni Manong Chavit ay maaari talagang magdulot ito ng alam niyo yung parang pag-alab ng puso ng Pilipino lalo na yung mga kabataan, 'di ba? Pero again, ito namang panawagan niya no, kung magkakaroon ng rally o kilusan magiging mapayapa naman 'no, hindi naman na magiging marahas kagaya ng mga napapabalitaan natin sa ibang bansa. Again mga kababayan, tayo po ay nabubuhay sa bansang may demokrasya at tayo po ay malayang makapagpahayag ng ating saloobin at i-criticize itong mga nakaupong mga government official kung sila ay nakikita nating may ginagawang hindi maganda at hindi kaaya-aya para sa ating bansa at para sa ating mamamayang Pilipino, no. So kayo mga kababayan, comment down below kung ano yung reaksyon ninyo, ano yung naging damdamin ninyo dito po sa napanood natin at narinig natin mula kay Manong Chavit. Comment down below mga kababayan at ating talakayin yan sa susunod na update. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.